Iniulat na nag-deploy umano ang US military na isang Patriot missile defense system upang magsagawa ng mga pagsasanay kasama ang sandatahang lakas ng Pilipinas at layo nitong protektahan ang nasabing laban sa mga fighter jets, missile at drone ng China. Nagpahayag ng pagkabahala ang Armed Forces of the Philippines dahil sa patuloy na ginagawang iligal na panghihimasok at surveillance ng People's Liberation Army gamit ang kanilang mga drone. Maraming beses na umanong namataan ng mga sundalo ng Pilipinas ang presensya ng mga Chinese drone at naniniwala sila na minomonitor ng mga Chinese ang mga ginagawa nilang aktibidad sa isla. Agad namang pumalag ang China sa ginawang aksyon ng Estados Unidos at Pilipinas at sinabi ng hakbang na ito ay lalo umanong magpapataas sa tensyon at iginiit na walang karapatan ang Amerika na makisawsaw sa isyu ng South China Sea. Iniulat ito matapos sinabi ng isang propesor ng University of the Philippines na si Roland Simbulan na dapat umanong matuto ang gobyerno ng Pilipinas mula sa Vietnam na kung saan napanatili nito ang pagiging neutral sa gitna ng girian sa pagitan ng Estados Unidos at China sa Indo-Pacific region. Sinabi ni Simbulan na kahit na ang Vietnam ay mayroong malakas na ugnayang pang-ekonomiya sa China, nahaharap naman ito sa isang maritime issue sa Beijing. Alam din ng Vietnam na may nagkukumpit na dalawang superpowers kaya ginagawa nito ang lahat upang mapalakas ang kanilang puwersa. Pinayuhan din ni Bayan President Renato Reyes ang gobyerno ng Pilipinas na huwag masyadong umasa sa Estados Unidos at dapat na makipag-alyansa sa ibang mga bansa, lalo na ang mga bansang walang intensyon na maglagay ng military base sa Pilipinas. Binanggit ni Reyes ang panawagan na minsang ginawa ni dating Senador Leticia Ramos Shahani na dapat palakasin ang maritime capabilities ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang matatag na shipbuilding industry. Nagbigay ng pahayag sina Simbulan at Reyes matapos nagbigay sila ng talumpati sa isang forum sa University of the Philippines tungkol sa Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at Estados Unidos. Habang patuloy na ginagawa ang mga EDCA sites sa bansa, binanggit ni Reyes ng Administrasyong Marcos ay sinubukang makipagkaibigan sa US at China, ngunit ngayon lumilitaw na ang Pangulo ay mas kumakampi sa Washington pero hindi nito inaabandona ang Beijing. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na tumanggi umanong harangan na isang barko ng Chinese Coast Guard ang warship ng Estados Unidos at sinabi ng ilang mga eksperto na mukha umanong takot ang mga Chinese na harapin ang mga Amerikano. Ayon sa report, nagsagawa umano ng regular na pagpapatrolya ang USS Benfold sa West Philippine Sea nang makita nila ang barko ng Chinese Coast Guard na may numerong 2502 na nakabuntot sa kanilang barko. Gamit ang advanced na kagamitan ng USS Benfold, na-intercept umano nila ang radio communication ng Chinese Coast Guard at sinabi na pilit na inuutusan ang mga ito na harangan ang barko ng US Navy. Ngunit tumanggi umano ang mga tripulante ng China Coast Guard Vessel 2502 na harangan ang USS Benfold at nag-request umano ang mga ito na magpadala ng isang backup na barko bago nila harangan ang warship ng Estados Unidos. Ito ay matapos iniulat na habang sinusubukang hadlangan ang Philippine Coast Guard na makapasok sa Ayungin Shoal, binibigyan na ngayon ng Chinese Coast Guard ng safe distance ang mga barko ng bansa. Ito ang naging obserbasyon
ng tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea Affairs na si Commodore J. Tariela at naghihinala siya na dahil ito sa bagong hakbang ng gobyerno na ilantad ang mga agresibong aktibidad ng China sa nasabing karagatan. Regular na pumapasok ang mga barko ng PCG sa Ayungin Shoal upang puntahan ang BRP Sierra Madre, isang barkong kinomisyon upang mag-host na isang maliit na contingent ng mga sundalo at layo nitong igiit ang mga pag-aangkin ng bansa sa West Philippine Sea. Sinabi ni Tariela na sa tingin niya maaari umanong epekto ito sa ginawang hakbang ng gobyerno dahil bahagi na umano sa mga ginagawang aksyon at estratehiya ng Chinese Coast Guard ay ang pagharang sa mga barko ng Philippine Coast Guard, ngunit ngayon ay binibigyan na sila ng pagkakataon na makapunta sa Ayungin. Ito umano ang naging pahayag ni Tariela nang tanungin siya kung may mga pagbabago sa mga aksyon ng Chinese Coast Guard kasunod ng ginawang hakbang ng Philippine Coast Guard na ilantad sa publiko ang kanilang mga agresibong aksyon sa West Philippine Sea. Sinabi ni Tariela na kamakailan lamang ay nagsagawa ng maritime patrol ang PCG sa West Philippine Sea at habang nagpapatrolya ito sa Ayungin Shoal, nakita ng BRP Malapascua ang isang Chinese Coast Guard vessel na may numerong 5201 na umaaligid umano sa nasabing shoal.